Hola! Tole leche, tole leche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay June 20, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 6, verse 24 to 34. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ng ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aaning, o kaya'y nagtitipon sa banga. Gayunman, pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay na kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing gandang ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakaringal ng mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay ginagatong sa kalan ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya, kahit huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin o daramitin, sapagkat ang mga bagay na ito ang huhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit ang kailangan ninyo. Ngunit pagsumikatan ninyo ng higit sa lahat na pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya't huwag ninyong ikababahala ang mga para sa araw ng bukas. Saka ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Saturday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, direktang sinabi ni Jesus, walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. At bakit niya ito inugnay sa pag-alala at kayamanan? Dahil alam ni Jesus kung ano yung pinakamalakas na magbigay ng worry sa puso ng tao. Ano yung pinakamalakas na nagbibigay ng worry sa atin? Yung ating security. Madalas, hinahanap natin yung ating security in terms of money, in terms of job, in terms of our plan, yung control natin. Kaya anong sabi niya? Huwag kayong mag-alala o mabagabag para sa inyong kakainin, iinumin o isusuot. Huwag mabuhay sa pag-alala. At nagbigay siya ng dalawang larawan. Yung una, yung mga ibon. Hindi sila nag-iipon, pero kumikilos sila at inaalagaan sila ng Diyos. At pangalawa, yung mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpupumilit na maging maganda, pero inaalagaan sila ng Diyos. Paano natin ito maisasalapat sa buhay natin? Kasi po tayo, napakarami nating what if sa buhay. What if mawalan ako ng trabaho? What if hindi ako makaipon? What if hindi gumaling? What if hindi ako makapasa? What if hindi nangyari? At napansin mo ba, madalas
hindi naman yung totoong nangyayari ang nagpapapagod sa atin, kundi napapagod tayo sa kaiisip ng mga pwedeng mangyari. Minsan parang gusto natin na tayo ang mag-control ng lahat. Gusto natin ayon sa plano natin. Gusto natin alam lahat. Gusto natin sigurado ang lahat. Pero hindi tayo ginawa para buhatin ang bukas. Kaya napakaganda ng sinabi ni Jesus. Hayaan yung sapat na sa bawat araw ang sarili nitong suliranin. In other words, parang yung gustong sabihin sa atin na, anak, huwag mo dalhin yung problema ng bukas. Sa lakas na, yung lakas natin ay para lang sa ngayon sa araw nito, yung makaraos lang tayo. Pero hindi ibig sabihin na wala tayong pangarap. No? Magplano tayo, magtrabaho tayo, mag-ipon tayo. Pero huwag mong ipagpapalit yung kapayapaan mo na gusto nating kontrolin ang lahat. May malaking pagkakaiba yung responsibility at pag-alala. Tayo ay responsible kapag ginagawa natin yung kaya natin. Pero yung pag-alala, gusto nating kontrolin ang hindi natin kaya. Kaya nga yung araw na ito, ano yung pinakamagandang challenge sa atin? Magmuni-muni tayo. Isulat natin yung 3 bagay na matagal mo nang inaalala. Pagkatapos, ito yung ipagkatiwala natin kay Lord. Let us pray. Panginoong Jesus, alam mong marami kaming iniisip. Meron kaming worry sa bukas. Meron kaming responsibilidad, mga bagay na hindi namin kontrolado. Pero ngayong araw na ito, ibinababa namin sa iyo ang aming mga alalahanin. Turuan mo kaming maging responsable ng hindi nagiging alipin ng pag-aalala. Bigyan mo kami ng pusong marunong magtrabaho, pero mas marunong magtiwala. At kapag mabigat ang bukas, ipaalala mong sapat ang iyong biyaya para sa araw na ito. Amen. Bago tayo magtapos, baka may kakilala kang mukhang okay, pero tahimik pa lang kinakain ng pag-alala. May mga taong hindi makatulog sa kaiisip ng bukas. I-share natin yung audio gospel na ito sa kanila. Share din natin ito sa ating mga kasama sa bahay, sa ating pamilya, kaibigan, mga kamag-anak, sa mga classmates natin, ka-office mates natin, sa mga GC natin. Hindi mo alam na baka sa simpleng pag-share, ito ay maging paalala sa isang taong hindi niya kailangan dalhin mag-isa ang bukas. May Diyos na nauna na naroroon. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, laging nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.